Panibagong batch naman ng mga Palestino ang bigong makaligtas sa pambobomba ng Israel sa Gaza. Samantala, libu-libong riders sa US nagparada para bigyan ng pugay ang mga veterano ng gyera. Si Joy Salabatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa 30 Palestino ang bigong makaligtas sa panibagong pag-atake ng Israel sa Gaza. Kabilang dito ang isang senior rescue service official at isang journalist. Nangyari ang pambobomba sa Khan Yunis sa timog ng Habalya sa Central Gaza Strip. Sa Habalya, nasawi ang local journalist na si Hassan Madzi Abu Warda at iba pang mga pamilya nang tamaan ng bomba ang kanilang mga bahay. Isa pang airstrike ang nangyari sa Nuseirat kung saan naman nasawi ang rescue service officer at ang misis nito. Ayon kay Israel Defense Forces Chief of Staff Eyal Zamir, gagawin nila ang lahat para maiuwi sa kanilang pamilya ang mga hostage ng Hamas. Posible nang maging ganap na miyembro ng ASEAN Bloc ang Timor-Leste ngayong taon. Inihayag ni Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan. Ayon kay Minister Hassan, malaki na ang progreso ng Timor-Leste sa pagtupad ng mga kinakailangang kondisyon. Matatandaan na taong 2011 nang magsimula ang aplikasyon ng Timor-Leste at noong 2022 ay binigyan na sila ng observer status. Ngayon, sinusuportahan na ng mga ASEAN Foreign Ministers ang kanilang full membership na inaasahang maisasara sa 47th ASEAN Summit na nakatakda sa Oktubre. Sa Amerika, libo-libong mga motorcycle enthusiast ang pumarada mula Pentagon parking lot patungo sa mga kalye ng Washington, D.C. Bahagi ito ng Rolling to Remember na ginaganap tuwing Memorial Day bilang pag-alala sa mga POW at MIA at mga veteranong nagbuwis ng buhay sa giyera. Bago magsimula ang nasabing parada, isang misa muna ang isinagawa. Layunin ng tradisyong ito na itaas ang kamalayan at pangangalaga sa mental health ng mga dating sundalo. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.